habang tumataas po ang halaga ng cryptocurrency tulad ni Bitcoin, kasabay rin po nito ang pagdami ng mga investment scams na nanghuhutot ng pera sa mga inosenteng Pilipino. Ayon po sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center or CICC, marami na po ang nabiktima nitong nakaraang linggo lamang. Paano nga ba nangyayari ang mga scam na ito at paano natin maiiwasang maging biktima rito? Kaya alamin po natin ang buong kwento at mga mahalagang tips para maprotektahan ang ating pinaghirapan. Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, bakit nga ba dumarami ang mga crypto scams? Ang cryptocurrency ay naging popular po na investment vehicle dahil sa mabilis na pagtaas ng halaga nito. Isipin ninyo, si Bitcoin ay nasa $500 lang noong mga taong 2016. Ay umabot po ito sa presyong $91,488 ngayong taong 2024. Natural lamang na maraming tao ang naaakit dito dahil po sa potensyal na malaking kita. Subalit ito na rin ang dahilan kung bakit nagiging target ng mga scammers ang mga Pilipino. Ayon po sa CICC, karamihan po sa mga scam ay ginagawa ng mga dayuhan or foreigners na gumagamit po ng makabagong taktika para makuha ang tiwala ng kanilang mga biktima. Gumagamit po sila ng false promises gaya ng garantisadong kita or guaranteed earnings at mabilisang pagbabalik ng puhunan. Karaniwan ay hinihikayat po nila ang kanilang biktima na mag-invest mula $100 hanggang $1,000 na idideposito sa mga foreign accounts. Pagkatapos pong matanggap ang pera ay bigla na lamang po silang mawawala. Ngayon ay paano naman po nagaganap ang mga scams na ito? Ang una ay ang taktikang tinatawag po na urgency. Ang mga scammer ay nagpaparamdam ng sense of urgency sa kanilang mga biktima. Sasabihin nila na limitado ang oras para mag-invest o kaya naman ay may espesyal na alok na mag-i-expire po kaagad. Ito ay para hindi makapag-isip ng maayos ang mga biktima. Pangalawa ay ang mapanlin lang na komunikasyon. Karaniwang ginagamit po ng mga scammer ang mga professional-looking websites at peking social media profiles para magmukhang lehitimo ang kanilang operasyon. Minsan pa nga, nagpapanggap silang kinatawan ng kanilang mga kilalang kumpanya. At pangatlo ay ang paghingi po ng direktang deposito. Kapag nakuha na nila ang tiwala ng biktima, hihilingin nila ang pera bilang direktang deposito sa mga foreign accounts. Pagkatapos po nito ay hindi na nila sasagutin ang anumang tawag o mensahe. Ngayon ay ano po ang mga dapat nating gawin para maiwasan ang scam? Unang-una ay magsagawa po ng pananaliksik o research. Bago po mag-invest, tiyakin na lehitimo ang kumpanya. Pumunta po sa mga government regulatory websites tulad po ng Securities and Exchange Commissions para i-verify kung rehistrado po sila. Pangalawa ay iwasan po ang too good to be true. Kapag ang isang alok ay parang napakaganda para maging totoo, malamang ay scam ito. Tandaan wala pong garantisadong kita sa kahit anumang investment. Pangatlo ay huwag pong padalos-dalos. Huwag hayaang madaliin ka ng mga alok. Maglaan ng oras para mag-isip at magtanong. Pangapat ay makipag-ugnayan po sa mga otoridad. Kung pinaghihinalaan mong ikaw ay target ng scam, tumawag po agad sa Interagency Response Center or IARC hotline na 1326. Ang serbisyo po nila ay libre at bukas 24/7. Ngayon ay ano po ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders o investors. Para sa atin, ang mga ganitong scam ay isang malaking hamon. Una, nawawala ng tiwala ang mga tao sa cryptocurrency dahil po sa mga negatibong balita. Pangalawa,
ang pera na sana'y gagamitin para sa tamang investment ay nawawala na lamang. Sa kabila nito ay hindi natin dapat hayaan na ang mga scammers ang magdikta ng ating pananaw sa crypto. Sa halip ay gamitin natin ang pagkakataong ito para maging mas maingat at mas marunong sa pamamahala or pag-handle ng ating mga pera. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Ang cryptocurrency ay isa po itong revolutionary technology na nagbibigay po ng maraming oportunidad. Pero hindi ito ligtas sa mga panloloko. Bilang mga Pilipino, mahalagang maglaan ng panahon para pag-aralan ang ating mga desisyon sa pananalapi or financial. Ang edukasyon at tamang impormasyon ang ating pinakamabisang panangga laban po sa mga scammer. Kaya tandaan, ang pag-iingat ay hindi lamang para sa pera, kundi pati na rin sa ating tiwala at seguridad. Kaya huwag hayaang manalo ang mga manloloko. Kaya ikaw, ano ang ginagawa mo para maprotektahan ang iyong investment? May ibahagi ang iyong mga tips sa comment section sa ibaba. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.